Nasaan si Jesus ng 3 araw bago siya muling nabuhay? Maraming haka-haka, maraming interpretasyon, pero ang Biblia mismo ang may malinaw na sagot. Hindi siya nanatili lang sa libingan. Bumaba siya sa ilalim ng Hades, ipinahayag ang kanyang tagumpay, at dinala ang mga matuwid na matagal nang naghihintay. Sa video na ito, sabay-sabay nating tuklasin ang misteryo ng 3 araw na yon. Saan nga ba si Jesus, at ano ang kahulugan nito para sa atin ngayon? Kapag pinag-uusapan natin ang tanong kung saan nangaral si Jesus, at kung tinanggap ba ang mga taong walang relasyon sa Diyos, mahalagang makita muna natin ang mas malawak na larawan ng plano ng kaligtasan. Sa kasaysayan ng Israel at ng Old Testament, ang lahat ng tao kapag namatay ay pumupunta sa Sheol o sa Hades sa wikang Griego. Hindi pa ito impyerno sa kabuuan, kundi isang lugar ng mga patay na may 2 bahagi. Sa isang panig, naroon ang tinatawag na bosom of Abraham, kung saan naninirahan ang mga matuwid na namuhay na may pananampalataya sa Diyos, kahit hindi pa nila kilala si Kristo sa pangalan. Sa kabilang panig naman ay naroon ang lugar ng pagdurusa, na inilalarawan sa kwento ng mayamang lalaki at ni Lazaro. Kaya bago dumating si Kristo, walang sinuman ang direktang nakapapasok sa presensya ng Diyos Ama, sapagkat ang pintuan ng kaligtasan ay hindi pa lubos na nabubuksan. Nang si Jesus ay namatay sa krus, ang kanyang katawan ay inilagak sa libingan, ngunit ang kanyang espiritu ay bumaba sa Hades. Ito ang tinatawag ng maraming tradisyon na harrowing of hell. Ang pagbabang iyon ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi tanda ng kanyang kapangyarihan. Hindi siya bumaba upang magdusa muli, kundi upang ipahayag ang kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Sa pagbaba niya roon, siya ay pumasok sa bahagi ng mga matuwid, sa tinatawag na bosom of Abraham, at ipinahayag sa kanila ang katuparan ng lahat ng kanilang pinaniwalaan at inaasahan. Ang mga patriarka, ang mga propeta, at lahat ng mga nanalig sa Diyos sa Old Testament ay hindi pa nakikita ang ganap na liwanag, ngunit sa kanilang pananampalataya ay naghihintay sila. At sa pagbaba ni Jesus, iyon ang sandali ng katuparan ng kanilang pag-asa. Hindi nila nakilala si Jesus sa kanyang pangalan, pero kilala nila ang Diyos ng mga pangako, at ang Diyos na iyon ay si Kristo mismo. Mahalagang ipaliwanag na ang pangangaral na iyon ay hindi pagbibigay ng ikalawang pagkakataon sa mga taong tumanggi sa Diyos. Hindi ito paanyaya na tanggapin siya pagkatapos ng kamatayan, sapagkat malinaw ang sinasabi ng kasulatan na ang tao ay mamamatay minsan, at pagkatapos nito ay haharap sa hatol. Ang mensahe sa Hades ay hindi isang ebanghelyong bukas para sa mga rebelde, kundi isang proklamasyon ng tagumpay sa harap ng lahat ng nilalang, pati na ng mga espiritu. Para sa mga matuwid, ito ay mabuting balita ng pagliligtas. Para sa mga masasamang tao, ito ay balitang tagumpay na nagpapatunay na wala silang kaligtasan sa labas ni Kristo. Kaya makikita natin ang kakaibang tensyon. Ang parehong pagdating ni Jesus sa Hades ay tagumpay para sa mga nanampalataya, at tanda naman ito ng paghatol para sa mga tumanggi. Nang siya'y bumangon mula sa mga patay, kasama niyang dinala ang mga matuwid na iyon mula sa lumang lugar ng paghihintay tungo sa tunay na paraiso. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa mga taga-Efeso na nang umakyat si Kristo, dinala niya ang maraming bihag. Iyon ang larawan ng paglilipat ng mga banal mula sa bosom of Abraham papunta sa presensya ng Diyos sa langit. Sa puntong iyon, ang paraiso ay naging higit pa sa isang lugar ng pag-asa. Ito na ang presensya ng Diyos mismo, sapagkat nandoon na si Kristo. Dahil dito, ang kalagayan ng mga mananampalataya ngayon ay iba na kaysa noon. Kapag ang isang tao ay namatay na may pananampalataya kay Kristo, hindi na siya dadaan sa Sheol, kundi diretsong napupunta sa piling ng Panginoon, at ito ang paraiso. Kaya nasabi ni Pablo na kung wala ka na sa katawan, ikaw ay nasa presensya ng Panginoon. Ang lahat ng ito ay bunga ng ginawa ni Jesus sa 3 araw na iyon. Sa kabilang banda, ang mga taong tumanggi sa Diyos, noon man o ngayon, ay nananatiling nasa lugar ng pagdurusa, at sa huli ay haharap sa ikalawang kamatayan na tinatawag sa pahayag na Lake of Fire. Kaya kung tatanungin, tinanggap ba ang mga taong hindi nakakilala kay Jesus? Ngunit sa tamang pag-unawa, hindi sila tinanggap dahil biglang nagkaroon sila ng second chance matapos silang mamatay, kundi dahil sila ay matuwid na naghihintay sa pangakong ililigtas ng Diyos. Ang kanilang pananampalataya sa Diyos ng Israel, kahit hindi pa nila alam ang pangalan ni Jesus, ay nagkaroon ng katuparan ng bumaba si Kristo at ipinahayag sa kanila ang kaligtasan. Iyon ang dahilan kung bakit makikita natin si Abraham, si Moises, at ang mga propeta sa kaharian ng langit. Sila'y hindi tinanggihan sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nakaturo rin kay Kristo, kahit hindi pa nila lubos na nakikilala siya. Ang 3 araw na iyon ay hindi panahon ng kawalan, kundi panahon ng dakilang tagumpay.
Pinakita niya na ang mga matuwid ay may tiyak na pag-asa, at ang mga tumanggi ay may tiyak na hatol. Pinakita niya na siya ang Panginoon ng lahat, buhay man o patay, at siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya nga kapag iniisip natin ang pagbaba niya sa Hades, hindi ito larawan ng kahinaan kundi larawan ng lakas, hindi ito pagkakataon ng ikalawang pagkakataon para sa lahat kundi katuparan ng matagal ng pangako ng Diyos. At sa bawat isa sa atin ngayon, ito ang katiyakang kapag tayo'y namatay na nasa kay Kristo, hindi na tayo maghihintay pa, kundi agad tayong makakasama niya sa paraiso. Nang si Jesus ay namatay, inilagak siya sa libingan ni Jose ng Arimatea. Sa 3 araw na yon, ang kanyang katawan ay nasa libingan, ngunit ang kanyang espiritu ay kumilos. Pagkatapos ng muling pagkabuhay, nanatili siya sa lupa ng 40 days, nagpapakita sa mga alagad at nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Pagkatapos nito, siya ay umakyat sa langit. Ang tanong, nasaan si Jesus sa loob ng 3 araw bago siya muling nabuhay? Sabi sa kasulatan, bumaba muna siya sa mga kailalimang bahagi ng lupa. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noah, samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Ipinapakita nito na si Jesus, sa kanyang espiritu, ay bumaba sa tinatawag na Sheol o Hades, ang daigdig ng mga patay sa pananaw ng mga Hudyo. Diretso ba sa langit o sa impyerno ang kaluluwa na namatay? Upang maipaliwanag ang paksang ito, aralin muna natin ang parabola ni Lazaro at ng mayaman. Si Lazaro ay kumakatawan sa matuwid na tao, at nang siya ay namatay, dinala siya ng mga anghel sa piling ni Abraham o sa paraiso kung saan siya ay inaaliw. Ang mayaman naman ay kumakatawan sa hindi matuwid at nang siya ay namatay, siya ay napunta sa isang lugar kung saan siya ay naghihirap sa apoy. Sa makatuwid, ang mga kaluluwa ng mga namatay ay napupunta muna sa Hades o sa daigdig ng mga patay. At ito ay may dalawang magkahiwalay na bahagi na hindi maaaring tawidin ni numan. Ito ay ang paraiso at ang lugar ng pagpapahirap. Makikita din natin na sa kwentong ito na sila ay parehong may malay. May pakiramdam, may alaala, nakakapagsalita at nakakadalaw. Ibig sabihin ang kaluluwa ay hindi natutulog pagkatapos ng kamatayan. Ang mga patay ay walang nalalaman sa mga nangyayari sa mundo ng mga buhay sapagkat sila ay nasa daigdig ng mga patay at hindi nila tayo nakikita o naririnig. At tayo ding mga buhay ay wala ding nalalaman sa mundo ng mga patay at hindi rin natin sila nakikita o naririnig. Ang lugar kung nasaan sila Abraham, Lazaro, at ang magnanakaw sa krus ay ang paraiso na nabanggit ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12 verse 3-4. Dito pansamantalang naninirahan ang mga tapat na hinirang ng Diyos habang hinihintay ang muling pagkabuhay sa huling araw o sa araw ng paghuhukom. Bilang patunay ng namatay ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang kaluluwa ay napunta sa paraiso noong araw ding iyon. Sa loob ng 3 araw na siya ay nandoon, ipinangaral niya ang magandang balita sa mga patay, upang bagamat sila'y nahusgahan ayon sa laman, gaya ng lahat ng nasa laman, mabubuhay sila sa espiritu sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi naiwan ang kanyang kaluluwa sa daigdig ng mga patay. Sapagkat pagkaraan ng 3 araw, siya ay bumangon sa mga patay na may maluwalhating katawan. At sa katawang ito kaya niyang makapasok sa mga silid kahit nakasara ang mga pinto. Ngunit maaari pa din siyang mahawakan at maaari pa din siyang kumain. Pagkatapos ng 40 araw, siya ay umakyat na sa langit sa kanang kamay ng Diyos. Siya ay buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Hawak niya ang mga susi ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay. Sapagkat ang mga taong nasa Hades, matuwid man o hindi ay nananatili pa ding patay o mga espiritong walang katawan. At para maging isang living soul ang isang espiritu ay dapat mayroong isang katawan. Lahat tayong mga hinirang ay bibigyan ng mga maluwalhati o mga immortal na katawan. Tulad ng katawan ng ating Panginoong Jesus noong siya ay muling nabuhay. At sa katawang ito ay maaari na tayong manirahan sa piling ng ating Diyos Ama at ng Panginoong Jesus sa bagong langit at bagong lupa. Pasensya na kayo kung ngayon lang ulit nakapag-upload. Maraming salamat at God bless. Sa Diyos ang papuri magpakailanman.